Unang-una, maraming salamat sa pagpapaunlak ninyo at magandang umaga sa ating lahat. Kung mapapansin ninyo, ako nang nag-initiate ng press con na ito kasi alam ko yung marami sa inyo ay sa mga nakakaraang mga araw ay hindi nila ako ma-interview kasi hindi naman ako talaga nagpapa-interview. Ngunit naisip ko na parang yung narrative hindi masyadong nagiging maganda. Gusto ko linawin ang maraming bagay na may kinalaman nga dun sa very short-lived na pangunguna ko sa Blue Ribbon Committee. Halos 3 investigations lang yung ating natapos at nagkaroon na nga ng development at yun naman ay alam na ninyo. Ngayon, dahil nga dun sa mga pangyayari na yan, meron akong gustong mga issue na dapat ituwid. Gusto kong unahin yung tungkol dun sa punta nung Bryce Hernandez sa custodial investigation sa Camp Crame. Sapagkat kung alam naman ninyo, yun ay na-cite natin in contempt dahil nga sa tahasang pagsisinungaling niya, harap-harapan, ipinakikita na namin sa kanya mga dokumento, pati nga yung ginagamit niyang mga peking IDs na inisyo ng LTO. Pero ganun pa rin ang pagkakatanggi-tanggi niya. Napilitan kami na i-contempt siya at nailagay nga siya sa custody ng ating Sergeant at Arms. Kalaunan po nung ako po ay mapalitan na bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, ay bigla nga pong hiniram yata si Bryce Hernandez ng ating House of Representatives. Ngunit nalaman ko na hindi naman siya ibinalik sa dating legal custody na dito nga sa ating Senado. Ang tinatanong ko po sa ating Senate President, naging kondisyon naman ang pagpapahiram niya yung madalian at ligtas na pagbabalik kay Bryce Hernandez pagkatapos ng hearing. So tinatanong ko lang naman po siya, bakit naman nanatili siya sa custodial center ng Camp Crame? Ang sagot po niya, alam na rin po ninyo, yun ay request ng Speaker ng House of Representatives. Na sa tingin po namin ay hindi naman yata tama sapagkat ang legal custody nga ay sa Senate. Ang sabi ko ay